For the last time, pag-usapan natin itong ginawang paghahamon ni Baste Duterte dito kay General Torre. Hindi naman kita ginamon, sinabi ko talaga. Kasi itong mga nakaraang araw, medyo humihirit pa yung mama. Itong si Tato, na parang gusto niya, available naman daw sa ibang araw. Sino ba namang papatol pa sa kanya? Na nagpakita na siya ng ganitong karuwagan. Alangan naman pag-aksayahan ka pa ng oras ni General Torre. PNP chief natin yan. Binigyan ka na nga na isang araw na binigyan ka ng importansya, pinaghandaan yung venue, although ginawang very meaningful naman yung araw na yan, nagkaroon ng fundraising para hindi naman sayang yung araw na yan at hindi mapulaan itong si General Torre na pumatol na lang basta-basta. Kasi sigurado, may magkakaroon din yan ng mga negative na mga puna diyan kay General Torre doon sa pagpatol sa'yo, doon sa pag-call sa hamon mo. Buti na lang, sharp itong si General Torre at magaling mag-isip, ginawang kapaki-pakinabang yung araw na supposed to be magsusuntukan kayo doon sa Rizal Memorial Coliseum. Ngayon, yung hindi mo pagsipot, hindi na kasalanan General Torre yan. Hindi kasalanan ng sino mang tao yan, kundi ikaw ang may kasalanan dyan. Kahit na sabihin mo pang nakabook ka na kasama pamilya mo sa Singapore, kung talagang paninindigan mo yung hamon, kung ipaglalaban mo yung mga bayag mo, i-call off mo yung biyahe mo para makipagsapakan, makipagsuntukan. Kung talagang ikaw ay feeling macho, kung ikaw ay talagang matapang at hindi ka lang nambabluff. Lumalabas ng bluff ka lang na akala mo hindi ka papatulan. Parehong-pareho ka nga doon sa ama mo na walang ginawa kundi mambluff. Di ba? Iisa ang style nyo. Puro bluff. Pati itong si Sara Duterte. Yung sinasabi niyang ready siyang humarap sa impeachment proceedings. Pero alam naman niya, tinatrabaho na ang dismissal ng impeachment na yan. Pero hindi bale, hindi pa tapos yan. Hindi naman siya na-dismiss dahil sinasabing wala siyang kasalanan. Na-dismiss lang sa technicality. Okay? Ngayon, balikan natin yung pangahamon mo. At ngayon naman, sinasabi mo, ibang araw na available ka. Sinong loko-loko ang papatol sa'yo? Diyan sa ginawa mong no-show. Doon sa supposed to be araw na itinakda. Ikaw ang naghamon, si General Torre ang nag-call. After several days lang, gaganapin na yung suntukan ninyo. Ngayon, walang dahilan para hindi ka umattend dyan. Hindi mo pwede idahilan, nakabook ka na dyan, papuntang Singapore o kung saan man. Dahil yan, pangangatawanan mo dapat dahil ikaw ang naghamon. Alam mo, itong si Baste Duterte, typical ito doon sa mga bagito na nagbo-boxing. Yung akala mo, nakatatlong sessions na, 4 na sessions, 2 session nga lang, baka 2 session nga lang, akala niya, alam niya na lahat sa boxing. Akala niya, napakagaling niya na sa boxing pagkatapos ng 2-3 sessions. Kasi alam mo, yung mga trainer, ugali yan, pupurihin ka. At sabi niyan, boss, ang galing mo na kagad. Ang lakas mo sumuntok, boss. Pwedeng-pwede ka na, boss. Nauuto siya. Ganyan po yung mga bagitong boksingero or bagitong nagbo-boxing. Hindi pa natin pwedeng nga tawaging boksingero yan dahil kitang-kita naman sa kilos niya. Kitang-kita sa kilos ni Baste Duterte na bopol sa boxing. Walang kaporma-porma na nagbo-boxing. Wala sa itsura niya wala sa forma niya yung tamang posture ng pagbo-boxing. Hindi tama ang postura niya. Para siyang, hindi ko maintindihan. Nagbo-boxing din naman tayo eh. Malayong malayo sa kilos ng isang nagbo-boxing.
Halatang-halatang itong si Baste Duterte ay bagitong-bagito, baka nakakatatlong sessions pa nga lang ito. Na akala niya, ganun kadali ang boxing, after 3 sessions, 4 sessions, pwede na siyang sumabak. Kaya siya nakapagsalita ng ganito na magsuntukan tayo, kaya naman kita eh. Dahil doon sa sessions na ginagawa niya doon sa kanyang trainer. At inuuto siya ng trainer niya. Kasi alam mo yung mga trainer na yan, uutuin ka niyan para magtuloy-tuloy yung training mo. Tuloy-tuloy mo pa yan, boss. Ang ganda mong sumuntok. Nasa forma ka na sumuntok. Pero tingnan mo, yung nakita natin sa video, walang kaporma-porma. Nag-a-advise pa siya. Nag-a-advise pa sa kay Torre. Si Torre mas may forma, sumuntok. Mas may puwersa sumuntok. Mas may tama ang postura sa pagsuntok. Siya nakaganyan siya, oh. Akala mo, kuba. Walang kaporma-porma, siya pa nag-a-advise kay General Torre. Mas malakas pating sumuntok si General Torre. Kahit na mas may edad sa kanya. Yung advice niya, sinasabi niya, pag jab daw, balik agad dito, tingnan niyo yung video niya. Siya mismo nakababa yung kamay niya. Baba, nakaganyan dito. Si General Torre nga, 2 kamay. Tama yung postura. Si Baste, pag suntok nito, binubuhat pa nga yung kamay. Nanggagaling dito. Yung uppercut niya, nanggagaling. Ay, nako. Siya pa magtuturo kay General Torre. Si General Torre may basic na yan, dati pa. Ang layo, titira siya ng uppercut. Nanggagaling doon sa, nanggagaling yung suntok niya sa, sa southern part ng Mindanao. Yung uppercut niya. Ang layo. Bukod sa napakabagal yung dating, ang layo ng pinanggagalingan ng uppercut niya. Tapos, yung isa niyang kamay nakababa. Nandito yung isang kamay niya. Ganyan ang forma. Siya pa magtuturo kay General Torre, ha? Wala sa forma niya yung pagiging trained boxer. Kaya, hindi talaga uubra yung paghahamon niya. Papatulan talaga siya ni General Torre at ilalampaso siya doon sa ring. Yung forma niya na yon, baka 2 suntok lang na General Torre, laglag na siya. Yung pinapakita niyang video, sa tingin ko nga, binibilisan pa yung speed eh, nung video, para magmukha impressive. Ay, nako, Baste. Tapos sasabihin mo, sa ibang araw, available ka. Alam mo ba tong si General Torre kung gaano ka busy as PNP chief? Na pinatulan ka lang doon sa isang araw na yan, ngayon nahahamunin mo na naman, sino ka para pag-aksayahan na naman ng oras ni General Torre? Sa dinami-dami ng dapat niyang gawin sa araw-araw. Tama na yun, pinagbigyan ka isang araw, hindi ka sumipot, duwag ka. Yun na yun. Huwag ka nang bumawi, huwag ka nang sakali pang makabawi ka sa kahihiyan. Dahil dala-dala mo na yan habang buhay. Yung kahihiyan na yan, nakasulat na yan sa history ng Pilipinas. Nakasulat na yan. Yung kaduwagan, yung karuwagan. Hindi mo na mabubura yan sa history ng Pilipinas. Sorry na lang sa'yo. Dahil binigyan ka ng isang chance ni General Torre patunayan ang sarili mo, hindi ka sumipot. Kasalanan mo yan. Bugbog sarado naman si Acting Davao City Mayor Baste Duterte sa dami ng negatibong komento sa social media sa hindi niya pagsipot sa laban. Paglilinaw ni Baste. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon. Pero just the journalist that asked you. Hindi naman pwede one-sided. Hindi ba? Ano to eh? Both sides. This is entertainment, you know. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kasi may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Pero tablado na ito kay Torre. I don't think really that there's still logic in anything that he say anymore. Parang yun nga eh, ang credibility kasi parang, di ba, maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klaseng mga supporters meron siya na alam nang nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila, tuwang-tuwa naman silang niloloko sila.
ikumpara nyo dun sa kilos ni General Torre. Yung lakas ng suntok, yung forma, naando dun kay General Torre. Naando dun yung basic knowledge. Yung kay Baste, ang layo. Kaya ngayon, patay ka sa kantsaw. Lalong-lalo na sa kantsaw nitong sila Jerry Baha at si Anthony Taberna. Patay ka. Sayang daw ang tato. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Binigyan kasi ng tsansa. Hindi mo grinab. Nagpakabayani ka na sana kahit gumugulong ka sa lona. Kahit dugo-dugoan ang mukha mo, kahit gumagapang ka sa lona, kung sumipot ka, bida ka pa rin sana. Oo. Pangalawang bida nga lang. Siyempre, ang nagpatumba sa'yo, yun ang number 1 bida. Pero hindi ka magiging maisusulat sa history ng Pilipinas na naghamon ng suntukan na hindi sumipot. Yun ngayon ang nakasulat sa history na hindi mo na kayang burahin. Hindi ka na papatulan. Wala nang papatol sa'yo. Sayang ang tato. Alam niya, sabi niya, kung, sabi po ni Bastian, narinig niya, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Oh, di ba? Naghamon eh. Kung gusto mo talaga ng suntukan, parang ang dating nun, parang si General Torre naghahamon. Binaligtad. Nanang ko po, hindi ko akala, baka ikahiya ng mga metato ito. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Alam niyo ba, binilang ko yung mga binitawang salita ni Baste. Mga mahigit 60 na mga salita na ang ibig sabihin lang, ayaw. Yan ang ito maging aral ito sa mga matatapang sa mga may tato. Huwag basta-basta maghahamon. Pipiliin mo din ang hahamonin mo. Baka patulang ka. Baka patulang dito. Kahiya-hiya si Basti dito ngayon. Talaga. Pero bigay mo pang kondisyon ni hair follicle test ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay ito. Ano yun? Ano yun? Nanang ko po. Ay nako. Wala man lang kinalaman. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Mahirap sundin yung kanyang kondisyon. Sinabi niya, hindi lamang si Presidente Marcos, hindi lahat ng elected officials kailangan magpa-hair follicle drug test. Binilang ko, puwera yung mga barangay, nasa mga 80,320 elected officials. Hindi imposibleng lahat na yan magpapa-hair follicle para lang magkaroon ng boxing match between General Torre and acting Mayor Duterte. Kaya imposibleng matuloy. At saka wala na yata parang malis sa Singapore na. Kaya sinasabi nyo, marami nagsasabi, maraming lumalabas na bumabawi sila. I mean, ipinagtatanggol ka nila. Sinasabi nila ng mga kababayan mong iba dyan na hindi ka naman daw naghamon. Anong tawag mo dun? Sabi mo, kakayanin mo sa suntukan si General Torre. Sa ating mga lalaki, ang ibig sabihin nun, naghahamon ka na. Ang ginawang pagkilos ni General Torre, nung sinabi mong kaya kita sa suntukan, ang ginawang kilos ni General Torre, ang ibig sabihin nun, para lang alam mo, sinasabihan mo ng tanga si General Torre. Baka ikaw ang tanga, kaya sasabihin ko na sa'yo, ang ginawa ni General Torre ay para patunayan mo yung sinasabi mo na kaya mo siyang talunin sa suntukan. Yun. So, ang ibig sabihin nun, kinukol yung hamon mo. Paghahamon yun, Baste. Kumakatanga ka dyan. Paghahamon yung ginawa mo. At kinol ng General Torre, kaya niya sinet up ito para patunayan mo kung sa kaya mong patunayan na kaya mo nga siya sa suntukan. At itong kapatid mo si Pulong, isa pa rin to na bumaback up sa'yo, pinagtatanggol ka, keso kailangan daw gumawa pa ng waiver itong si General Torre at baka masaktan mo raw. Sa itsura ng pagboxing mo, sa itsura ng pagsuntok mo, Baste, hindi ka tatama. Walang kaporma-porma at ang hina ng dating. Wala sa forma ang boxing mo. Nakailang session ka na ba? Baka 2-3 session pa lang yan. Kaya ganyan na itsura ng boxing mo. Huwag mong ipagyabang ang boxing mo dahil ni basic hindi mo pa naiintindihan. Basic steps hindi mo alam. Basic form hindi mo alam. Basic delivery ng punch hindi mo alam. Basic defense hindi mo alam. Magyayabang ka pa. Tigilan mo yung pagyayabang. Sobra kayong ang hambog ninyo. Itong si Pulong sasabihin na kailangan mag-waiver itong si General Torre at baka masaktan, baka kung ano mangyari. Hindi tatama yan kay General Torre. Yung kapatid mo. Napakakupad kumilos, walang kaporma-porma, yung kanyang itsura, siguradong tatanggap ito ng katakot-takot na suntok sa mukha kay General Torre.
At ano sinabi ni Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson? Kung ang mga tao, ang mga lalaki ay paniniwalaan ang sinasabi yung hindi ka naghahamon at sinabi mo pa tanga, eh di dapat, ito man nagko-komento na to, marami na sana narinig tayo dyan na hindi naman talaga naghamon si Baste. Hindi naman talaga siya naghamon. Eh lahat ng nakarinig sa'yo, ang pagkaka-interpret niyan, ang pagkakaintindi niyan, naghahamon ka, Baste. Sa ating mga lalaki, paghamon na yan. Kung hindi mo naintindihan at sasabihin pa kay General Torre, tanga. Sino ngayon ang tanga? Naghahamon ka. At kinol ang hamon mo. Kaya ngayon, kung ano-ano ang kinakatuwiran nyo, makaiwas lang dyan sa kahihiyan. Kahihiyan na nakasulat sa history na hindi nyo na mabubura kailanman. Kaya nga ito pati si Senator Ping Lacson, ano sabi? Yung hinihingi mong kondisyon, imposible. Dahil binilang niya, tiningnan niya kung ilan ng mga employees ng gobyerno, umaabot daw na 18,000. At gusto mo, lahat yan ay mag-hair follicle test. Ano ibig sabihin yan? Talagang iwas na iwas ka na matuloy ang suntukan yun ni General Torre. Yun lang yun. Sabi pa nga ni Anthony Taberna, binilang niya yung mga salita mo, umabot na mga more or less 60, na ang ibig sabihin lang, ayaw mo. Ayaw mo matuloy suntukan nyo. Ay, nako, Baste. Kung makatanga ka kay General Torre, ikaw ang aanga-anga. Dahil yung sinabi mong salita, paghahamon sa kalalakihan yan. Paghahamon sa pagiging lalaki yan. Paghahamon sa lalaki. Nakinol ng lalaking hinahamon mo. Bigla mong babawiin? Hindi naman ako naghahamon. Nakakahiya yung bawi mo na yan. Nakakahiya. So ngayon, hindi na natin maalis sa history ng Pilipinas yan. Itong si Mayor Baste Duterte, hinamon ng isang general noong year 2025 at kinol ng general ang kanyang hamon. Subalit, umurong ang bayag nitong si Baste Duterte at hindi sumipot. At pagkatapos noon, kung ano-ano nang mga dahilan ang sinasabi. Yun! Yun ang lalabas sa history ng Pilipinas. Sorry ka na lang, Baste Duterte. Ano nga sabi ni Jerry Baha at ni Anthony Taberna? Sayang ang tato! Sayang ang tato! May mga DDS na nagalit din sa'yo. Para malaman mo lang, galit sila doon sa pinakita mong paghahamon pagkatapos ikaw ang aatras. Sa mga bata pa, duwag, walang bayag. Yan ang sinasabi ng mga kabataan pag hindi ka lumaban at hinamon ka na suntukan, sasabihin ng mga bata, duwag, walang bayag. Duwag, walang bayag. Pero hindi kaya isulat sa storybook yan. Yung duwag, walang bayag. Basta, Baste Duterte noong year 2025 naghamon ng suntukan, hinamon ng PNP chief. Subalit, umurong ang bayag at hindi na sumipot doon sa venue. Hanggang dyan na po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Sana po doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati yung like button. At mag-comment na rin po tayo at pakishare po para marami makaalam, marami makarinig ng ating mga comments and discussions dito sa aking munting channel. Thank you so much at magkita-kita po tayong muli.